Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel again. So guys, if you're watching this, please don't forget po to like and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget po to hit the bell notification para updated po kayo sa aking future videos. And guys, meron po pala akong kaibigan. Nakatira po siya sa Spain. Please po visit her page, Ann Coronia. And please subscribe po para matulungan po natin ang ating kababayan na makapagsimula po siya sa kanyang YouTube journey. Ang malaking tulong po yan sa kanya yung subscription ninyo kahit isa lang, dalawa, tatlo. Kasi dyan naman po tayo nagsisimula. Maliit hanggat umabot po tayo sa ating goals. So, guys, yung pag-uusapan po natin ngayon ay may mali po sa passport ninyo. Halimbawa, yung birth year, birth date, or yung last name, or yung middle name ninyo. Tapos, meron na hawak nyo na po si passport. And then, doon yun pa lang po nakita na mali pala yung information. So, ano po yung dapat ninyong gawin? Kung pwede po ba kayo magpa-correction, or pwede, ano po yung dapat ninyong gawin? So, let's proceed. So, guys, if ever natanggap nyo na si passport, tapos nakita ninyo na may discrepancy between your passport at saka yung PSA birth certificate ninyo, mali po si last name or mali po si middle name, mali po si birth year, mali po si birth date, please po, go back to the DFA, ipakorek nyo po para hindi po kayo magka-problema in the future. Ano po yung dapat ninyong gawin? Dapat nyo pong gawin ay pumunta ng DFA or mag-online appointment kayo if ever hindi kayo makiter. Tapos, online appointment, tapos dalhin ninyo ang inyong PSA birth certificate, dalhin ninyo ang inyong valid ID to show the proof na yan po ang katunayan na sila po ang nagkamali. Kasi sometimes nagkakamali din po sila, tao lang din po sila. And then, huwag nyo pong patagalin kasi kung mas matagal, mas complicated po. And as soon as you can receive your passport, please check your passport kung tama po ba lahat ng information. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kung hindi po magkatugma, of course, kapag nag-apply po kayo papuntang abroad, kailangan po magkatugma si valid ID, si passport, at saka si PSA birth certificate. And kapag po, halimbawa, hindi sila magkatugma, ay magkakaproblema din po kayo. Kasi kahit nga po sa Taiwan, yung junior, usually kasi yung junior, nakalagay po talaga sa, I think, last name, at the end of last name. Pero sa DFA kasi, yung junior, linalagay po talaga nila sa first name. Tapos nahihirapan po yung mga applicant. I don't know what's the solution of that kasi hindi din po nakabalik yung applicant ko na nagka-problema ng ganyan. Kasi usually talaga, linalagay nila yung junior sa first name. Tapos sa birth certificate ay nasa last name. So, paalala, once po na-receive ninyo yung inyong passport, please double check po the first name, your personal information. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. Your first name, spelling, last name, middle name, birth date, birth year, birthplace. Kasi yan lang naman po yung nag-a-appear doon sa front page ng inyong passport. And pag once may discrepancy, meron pong naiiba, balik nyo po kaagad. As soon as possible. Kasi mas easier po i-correct kapag earlier, compare po sa nagamit nyo na papuntang abroad or nagamit nyo na outside of the country kasi nag-tour kayo. Tapos, i-question kayo, bakit ngayon lang kayo bumalik? Bakit ganito, ganyan? And of course, hindi naman po, anong tawag nito? Hindi naman po lahat ng DFA officer ay ganyan. Iba-iba din po yung ugali. Meron pong mabait, meron din pong masungit, meron pong, alam nyo po, normal naman po yan sa lahat ng tao kasi may mga pinagdadaanan din po tayo. So, ayun. So, yun lang po. Kapag po merong discrepancy sa passport niyo, balik po kayo kay DFA, dalhin niyo po ang inyong valid ID at saka PSA birth certificate as proof po na yun po yung tama and dapat nilang i-correct yung passport ninyo. Kasi hindi niyo na po yan fault na po yan nila. Siguro sa system po yan na sometimes kasi yung system nila ay nagkakasira-sira po. So, that's it guys. And kasi madaming nag-comment, madami din pong alam nyo po yung topic po na binibigay ko, sineshare ko, ay galing po sa mga comment section. Kapag redundant question na po, ginagawan ko po siya ng video. So, every time na may magtanong po, ika-copy-paste ko na lang din po yung link para makikita po nila. Copy-paste, copy-paste, copy-paste. Tapos, please guys, if you're first time
watcher or viewer, please don't forget po to subscribe. Nagre-respond naman din po ako sa mga, anong tawag nito, mga comment, mga questions. Madami pong questions. And of course, hindi ko po nakikita lahat ng comment sa aking YouTube. I don't know why. Kasi madami din po kayo. Ang dami niyo po nagko-comment. Which is, I'm very thankful for that. But I'm so sorry po sa lahat ng hindi ko nare-respond na hindi ko nare-replyan. Kasi meron din po akong work. At the same time po, hindi ko po nakikita talaga. And may apologize. And if you want to reach me, if you need assistance, please visit Okukas Travel and Tours in our Facebook page. That way po, mas madali ko po kayong ma-replyan. And meron din pong staff na nagre-reply sa inyo. Thank you so much guys. And I hope nakatulong po ito sa inyo. And please leave your comment down below and we'll try to answer as much as